Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo. Shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo, kunin ang kapangyarihan ng mga halimaw. Ito ay walang katotohanan at lubhang mapanganib, kahit na sa simula, direktang tinanggihan ni Han Sanchen ang ideyang ito at piniling direktang pumunta sa dagat ng dugo. Ang dahilan ng pagtanggi ay talagang napakalinaw, iyon ay, kung ito ay Mabaigo, isang dakilang demonyo na wawasak sa mundo at wawasak sa mundo ay maaaring palayain, gayunpaman, ngayon ang mga iniisip ni Han Sanchen ay nagsisimula ng medyo naiiba. Kung minsan, ang ilang mga problema ay dahil sa kawalan ng pag-unawa, kaya normal at naiintindihan para sa Han Sanchen na magkaroon ng iba pang mga ideya sa kanyang reaksyon. Pero iba na ngayon, habang si Han Sanchen at ang halimaw ay magkatabing naglalaban, ang dalawa ay karaniwang may iba't ibang pangunawa sa isa't isa. O masasabing mayroon silang pagkakaunawaan sa isa't isa, at kahit na may mga pagbabago sa ideolohiya at pagkilala sa isa't isa sa isang tiyak na kahulugan. Wala na sa halimaw ang mapanghamak na panghahamak at sama ng loob niya kay Han Sanchen noon, nakilala niya si Han Sanchen mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagbago na rin ang pananaw ni Han Sanchen sa mga halimaw, hindi na siya yung taong nasa impresyon niya na pumapatay lang ng tao at binabaliwala ang lahat. Hindi na siya uhaw sa dugo, walang katwiran na baliw. Pag-iisipan din niyang mabuti ang ilang isyo, at sa mga espesyal na pagkakataon, siya rin ang pipili ng panig. Malinaw niyang nakikilala ang pagkakaiba ng kaibigan at kalaban, at alam kung ano ang gagawin kung kailan. Marahil, dahil lang sa sobrang lakas niya ay hindi niya naisip ang salitang kaibigan. Ngunit naniniwala si Han Sanchen na dapat niyang maunawaan ngayon. Minsan, tao man o bagay, basta may conscious na individual, ganito talaga. Siguro isang segundo ang nakalipas, ang dalawang tao ay nag-aaway ng magkapira-piraso, ngunit sa susunod na segundo, kapag sila ay magkatabi at naranasan ang buhay at kamatayan, sila ay ganap na magkaiba sa isang iglap, magiging mabuting magkapatid sila. Ito ay hindi isang transitional na interpretasyon ng Han Sanchen, ngunit isang hindi matatag na katotohanan. Sa makatuwid, pagkatapos ng pagbabagong ito ng pag-iisip at pag-iisip, ang ilang mga bagay na tuwirang tinanggihan ni Han Sanchen noon ay ganap na naiiba ngayon sa pagbabalik tanaw. Tumingin din ang halimaw kay Han Sanchen, nagtama ang kanilang mga mata, at wala silang sinabi, ngunit tila saglit lang nilang sinabi ang lahat. Gusto mong magsanib puwersa. Sigurado, wala pang isang segundo, ang boses ng halimaw ay agad na pumasok sa isip ni Han Sanchen. Dalawang tao ay isang komunidad, natural, kung gusto nilang makipag-usap, maaari silang makipag-usap sa pamamagitan ng kamalayan. Hindi ito pinansin ni Han Sanchen, at nang tumunog ang boses ng halimaw, bigla niya itong napagtanto. Oo, haha, di ba sabi mo noon na mas gugustuhin mong lumunin ng dagat ng dugo kesa makipagpuwersa sa akin? Bakit, ngayon ba nagbago ang isip mo? After we all live and die together, I find that you are not as bad as I thought. Syempre, naniniwala din naman ako na hindi ako nakakainis at hamak na surot sa paningin mo, diba? You are still a bedbug, but you are indeed right about one thing, that is, I really don't hate you that much anymore. Ginamit mo ang kalooban at kakayahan mo para baguhin ang isip ko, mahinang sabi ng halimaw. Dahil gumawa kami ng mga pagbabago sa parehong direksyon, maaari na nating pag-usapan ang tungkol sa kooperasyon na hindi natin direktang napag-usapan noon. Hindi ka ba natatakot na sakupin ko ang katawan mo at ipahamak ang mundo? Afraid? I'm not a 3-year-old child, dahil lang sa konting pagbabago mo ngayon, kailangan ba kitang paniwalaan ng buo? Hindi totoo yan, sabi ni Han Sanchen na may kasamang matamis. Nangiti.
Then you still want to join forces with me, di ba contradictory ito? Medyo contradictory, pero nagsimula na akong maniwala sa ugali mo. Nakangiting sinabi ni Han Sanchen, dapat tuparin ng taong katulad mo ang kanyang salita, dahil matagal ka nang hindi magagapi, at talagang tinatrato ka ng mundo wala ng kaakit-akit, o isang bagay na gusto mong protektahan. Ngunit may nawala, ngunit ang iba pang mga bagay ay tataas ng walang hanggan, at iyon ang iyong dignidad. Mas makapangyarihan ang karakter, mas malupit, parang emperador, kaya niyang kontrolin ang buhay at kamatayan ng sinuman sa kanyang kalooban, parang invincible siya, wala siyang pakialam sa damdamin at pinapatay pa niya ang sariling anak gamit ang sariling mga kamay, mas malupit pa siya sa tigre, gayunpaman, may isang bagay na karapat-dapat sa kanyang kamatayan na ipagtanggol. Iyon ay dignidad. Sa buong panahon, habang mas nangingibabaw ang isang emperador, mas pinapahalagahan niya ang kanyang sariling mukha, maaari siyang mamatay ng nakatayo, ngunit hindi siya mabubuhay sa kanyang mga tuhod. Oo, sa asol na planeta, mayroong hindi mabilang na mga dinastiya at hindi mabilang na mga emperador, mayroon bang sino mang maaaring mamuhay sa isang walang kabuluhang pag-iral? Siyempre meron. Ngunit kung tutusin, kung bibilanggan natin ang mga ambisyoso o tunay na dominanteng mga emperador, alin ang handang yumukod sa tadhana? Hindi. Ito ay totoo para sa Emperador Qin o Wu ng Han. Kahit si Emperador Chongzhen, ang huling emperador ng dinastiyang Ming, na hindi isang Panginoon at naghiganti lamang, ay maaaring magbigti at mamatay para sa kanyang bansa kapag siya ay natalo. Siyempre gusto niyang iligtas ang mga tao sa pagkawasak, pero siyempre namatay din siya para sa sarili niyang dignidad. Maaari sana siyang makiusap sa kaaway na huwag saktan ang kanyang mga tao, at pagkatapos ay masunurin siyang susuko at titiisin ang kahihiyan para sa pagkakataong mabuhay, ngunit pinili niyang magbigti at mamatay para sa kanyang bansa. At mas gugustuhin pa ng emperador ng Song Dynasty na tumalon sa dagat kasama ang kanyang mga eunuch kaysa humingi ng tulong. Emperador, iyon lang. Ang dignidad ay laging nangunguna sa lahat. Kahit na ang halimaw ay hindi isang Diyos, sa isang tiyak na lawak, ang kanyang mataas na posisyon ay maaaring hindi mas mababa sa mga emperador, o kahit na malabong malampasan sila. Maaari nilang tingnan ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit tiyak na dahil minalas niya ang mundo, mas pinahahalagahan niya ang kanyang sariling dignidad kaysa sa iba. Sa makatuwid, batay dito, medyo mapagkakatiwalaan siya ni Han Sanchen. Hindi ka nagbibiro, ang mga taong nagmamalasakit sa kanilang sariling mukha ay mag-aalaga din sa mga salita na kanilang sinabi at mga pangako na kanilang binitiwan. Ang naunang tunggalian sa pagitan ng halimaw at ng ninuno ay talagang nagpatunay sa hinala ni Han Sanchen sa bagay na ito, mas gugustuhin niyang ipagsapalaran ang panganib at makipaglaban hanggang kamatayan sa ninuno kaysa ibaba ang ulo kahit kaunti sa ninuno. Humph, bugok ka, ang galing mong magbasa ng iniisip ng mga tao, ngumiti ng mahina ang halimaw, bagamat ayokong aminin na tama ka, ngunit ayoko ng pagsisinungaling at pagsali sa mga mapagkunwari ninyong mga tao, kaya, oo, ganito ako, dapat kong tuparin ang aking salita. Ngunit, Han Sanchen, gusto kong makipagtulungan noon, ngunit ayaw mo, ngayong napag-isipan mo na, bakit ako papayag? Gaya ng sabi mo, mahal na mahal ko ang mukha, kaya hindi ko gagawin. Papayag ka, marahan na ngumiti si Han Sanchen, at hindi ito totoo. Bakit sigurado ka? Medyo interesadong tanong ng halimaw. Han Sanchen smiled, ito ay ang parehong sagot tulad ng dati, dignidad. Oh, you and I are one body after all. In a sense, we are people in the same boat, under normal circumstances, syempre hindi mo ibababa ang ulo mo sa akin dahil isa akong surot, patuloy ni Han Sanchen, pero iba na ngayon, mas malakas ang kalaban mo. Sa madaling salita, isa siyang taong nagpaparamdam sa iyo na hindi mo kayang yumuko kaysa sa akin, kaya naman, para sa dignidad mo, makikipagtulungan ka talaga sa akin. Not to mention na mas pabor ang tingin mo sa akin ngayon, nakatingin ka lang sa akin tulad ng dati, kung hindi mo gusto, pipiliin mo pa ring makipagtulungan sa akin, sabi ni Han Sanchen na may confident na ngiti. This is the reason why I don't hate you so much, although I am really unhappy to have my mind read through you bitch, to a certain extent, it saved me the need to explain, yes, you guessed it right, I don't refuse to cooperate with you. Gusto lang kitang kulitin ngayon lang.
Ngumiti ng mahina si Han Sanchen, hindi man lang siya nagulat na tama ang hula niya, dahil napakamakatwiran ng logic. Kung iyuko niya ng konti ang ulo niya sa sarili niya, hindi naman masyadong mababa, at sa pagkakaalam ng dalawa, natural na iyuko niya ang ulo niya, gayunpaman, kung iyuko niya ang kanyang ulo sa ninuno, iba ito. Hindi lang malalaman ng grupo ng mga tao sa labas ang tungkol dito, malalaman din nila ito, at higit sa lahat, malalaman ito ng buong angkan ng demonyo pagdating ng panahon. Sa ganitong paraan, napakaraming tao ang nakikita niya na halos maisip na lamang ng mata. Ang pagpapahiya sa kanya ng ganito, para sa kanya, ay talagang hindi kasiya siya gaya ng direktang pagpatay sa kanya. Isa lang itong multiple choice na tanong na madaling gawin. Gayunpaman, kahit na naniniwala ako sa iyo, kailangan ko pa ring gumawa ng kasunduan. Sabihin mo na. Una, ang ating pagtutulungan ay palaging pagtutulungan, kaya't anuman ang kahihinatnan ng usaping ito, sa huli ay kailangan nating bumalik sa ating orihinal na anyo. Pwede. Pangalawa, I will also give you some benefits and share some of the power in the blood sea with you. If one day you grow enough to break through the confinement of my body, that is your ability and I don't have to say anything. Panipi. Agree. The third point is that we trust each other. After joining forces, I will try to shrink my golden body to give you more space to play. However, you should not blindly occupy my body. Sometimes, we have to let's work together, okay? Pagkatapos marinig ito, ang halimaw ay natahimik sandali, at pagkatapos ay biglang ngumiti, mayroong 3 mga kabanata dito, at isa lamang ang kapakipakinabang sa akin, iyon ay, kung gayon, sa anumang kaso, matatalo tayo, mamamatay ako, at matatalo ka rin, okay, hindi mahalaga kung ako ay mamatay, kahit na ako ay kinasusuklaman din nila, at tiyak na magdiwang sila sa isang malaking paraan, kung papatayin nila ako, kung hindi sinasadyang nakapatay ako ng isang malaking bagay na tulad mo, ano ako? Panipi, pag-isipan mo, malapit nang ipahayag sa mundo ang iyong pagkatalo, at pagkatapos ay magiging paksa ng usapan pagkatapos ng hapunan, syempre, ang pinakamahalagang punto ay malamang na habang buhay kang pagtatawanan ng ninuno. Ang pag-atake ni Han Sanchen sa puso ay napakasama pa rin. Bagamat hindi siya masyadong matalas sa kanyang mga salita, maaari niyang matamaan ang punto sa bawat salita, ito ay nagpaparamdam sa puso ng halimaw na parang tinutusok ng mga karayom, at ang mga tusok ay labis na masakit. Gayunpaman, tamad akong makipagtawaran sa iyo, ang pagharap sa kasalukuyang sitwasyon ang pinakamahalaga, kaya, ayon, bar. Okay, sabay na tayong gumamit ng lakas ng isa't isa, at pagkatapos maalis ang mga balakid, agad kong i-activate ang ginintoang katawan, at babalik lahat ng lakas mo sa katawan ko, after that, we will start to gather our mutual strength. Panipi, you are so worthy like a beach, okay, I get it, let's start taking action. Pagkalaglag ng mga salita, bumalik ulit ang 2 tao sa sitwasyong kinakaharap nila, na parang walang nangyari kanina lang, at parang nananaginip lang sila. Bagamat palagi silang nag-uusap, hindi nito naaapektuhan ang mga kamay at galaw ng mga halimaw at iba pa, parang walang ginawa si Heying, nag-aaway lang sila. Lahat, wait lang, nag-comeback na ang mga ninuno, hanggat hihintayin natin ang pagbabalik ng mga ninuno, muli tayong makakaipon ng lakas at tuluyang mabaligtad ang takbo ng digmaan. Oo, pinasaya agad ng espesyal na sagong nakaputi ang lahat, na isang napakatalino na desisyon. Biglang naging mabangis ang isang grupo ng mga nasasakupan dahil sa mga salita ng lalaking ito. Pagkakita nito, tuluyang nahulog si Heifeng sa simbuyo ng damdamin at excitement sa labanan, tama mga kapatid, nalagpasan namin ang pinakamahirap na panahon, ngayon, oras na para ilunsad ang panghuling counterattack. I'll stand it. Kill. Kill. Habang umuungal at umuungal ang itim na hangin, isang grupo ng mga tao ang naging mamamatay tao at biglang binaligtad ang kanilang anyo, sa halip, natalo nila si Han Sanchen at ang halimaw na itim na anino sa likuran. Gayunpaman, ang pag-urong ng 2 tao sa isang tiyak na direksyon ay dahil sila ay masyadong mabangis, kaya't kailangan nilang pansamantalang iwasan ang kanilang mga matatalas na gilid, ngunit may isa pang pinakamahalagang dahilan, na kung saan ay lihim na napag-usapan ng 2 ang alyansa.
Sinasamantala ang pagkakataon ng isa't isa na umatras, agad na nakahanap ng sandali ang dalawa kung saan sila maaaring magsanib puwersa. Pagkatapos ng kanilang mabangis na pag-atake, hindi maiiwasang magkaroon sila ng panahon ng pagkahapo. Sa pagkakataong iyon, bigla na lang nagagamit ng dalawa ang kanilang lakas para tuluyan silang maitaboy, matapos simulan ni Han Sanchen na paliitin ang kanyang gininto ang katawan at pakawalan ang fusion power. Bagamat maaari na ngayon gumana ang Han Sanchen sa ganitong paraan, hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang mangyayari kapag pinagsama ng dalawang tao ang kanilang mga kapangyarihan, o kung anong panahon ng relatibong kahinaan ang magaganap. Sa makatuwid, ang pansamantalang pagharang sa kanila ay malinaw na ang pinakaligtas na pagpipilian. Boom! Sabay-sabay na umatras ang dalawa, ngunit mas naging masigla ang mga sagong nakasuot ng puti na kasi simula pa lang magkaroon ng momentum. Sa kanila, ang ibig nilang sabihin ay may epekto ang kanilang pag-atake. Sa makatuwid, ang susunod na hakbang ay ang pagbomba sa kanilang dalawa. Gayunpaman, ang antas ng paglilinang ng grupong ito ng mga tao ay limitado. Pagkatapos ng ilang minuto ng masensinang at mabangis na pag-atake, nagsimulang hangin na ang kanilang opens iba. Alam na alam din ni Han Sanchen na sa wakas ay dumating na ang hinihintay niyang pagkakataon. Handa ka na ba? Tuwang-tuwang sigaw ni Han Sanchen sa kanyang kamalayan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!